Ito na nga po ang pangalawang araw na ginagawa ang bahay. Ayan na po si Kuya Melvin, nag-aan ng mga bakal para sa poste. Ayan na po yung ginagawa niya, yung ayan po yung parang pa-square. Hindi ko po alam kasi yung tawag dyan. Inaayos niya po yung mga ginawa niya para sa poste, para hindi po siya nakakalat. Para pag kukuha, isang kukuhaan na lang at wala na siyang pupuntahan na iba. Binubungkal po nila ulit yung tatayuan ng poste kasi medyo mababaw pa ata yung una nilang ginawa. Kaya yung pangalawang araw is binungkal po nila ulit. Lahat po yun, yung 6 na poste na yan isa-isa. Nilawakan po ata nila and medyo nilaliman nila ng konti. At saka nahirapan sila dyan magbungkal dahil nga yung sa ilalim ng bahay na yan, yung mga binubungkal nila is puro basura. Yung mga dati pang basura kasi matagal na yung hindi na ayos simula yung natayo siya ng 20 basta something na nasa 2005 po ata yun. So yung mga nasa ilalim na basura, mga naka-stack na siya. May nakuha pa nga silang gulong dyan na kalahati lang yung nakauwang, tas yung kalahati nasa pinakailalim pa. Kaya hirap na hirap silang magbungkal. Ito na nga yung pinsan ko, gumagawa na siya yung para sa ilalim ata ng poste, yung kakapitan po. Please correct me na lang if mali. So ayan, yan po pinsan ko po yan. Bali ang pinapabayad niya na lang po is sa mga skilled po siya, bali yung pinapabayad niya is 400 na lang. Para tulong na din po, pero kahit papano may panggastos pa rin po siya sa araw-araw niya. At ito na nga ako, ang aking routine. Habang sila'y gumagawa pag oras na ng merienda, magluluto na. Ayan, baliktad pa ata yung damit ko dyan sa labas yung hindi ko napansin. Umalis kasi ako niyan eh. Nakaalis na ako lahat-lahat. Pagka balik ko, saka ko lang nalaman na baliktad pala yung suot ko. Hindi ko alam, baka pinagtatawanan na ako ng mga tao na nakakita sa akin nun sa labas. Na baliktad pala yung suot ko. Pero hindi naman siya halata kasi skin tone naman. So, ayan, panoorin niyo po ako maghanda ng merienda nila. Ano lang po yan, sandwich lang po yan, egg sandwich. Naglagay lang ako ng star margarine both side. Tapos, sa mahinang apoy, dyan ko siya niluto. Kasama ko pa yung pamangkin ko. Anak ng pinsan ko. Nakikikulit, kumakain din habang hindi pa naluluto. I mean, hindi pa na-fried yung tinapay at wala pang palaman. So, ayan. Talagang lang, sa daan lang kami nagluluto kasi wala kami mapagpwestuhan dito sa loob ng bahay.
mga pagkain. At ayan na nga sila, yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kakatapos nga lang nila magmerienda dyan at nagkukulitan na nga sila. Ayan. Kunyari, ano daw siya, model. Pero hindi po yan. Oh, ayan na, sasayaw na siya. Pwede na siya pang yung sa Adonis Bar. Ganyan lang po yung kulitan nila pagkatapos kumain. Ayan, ginagaya naman niya dyan si Malupiton. Kung kilala niyo po si Malupiton. Ayan po yung ginagawa niya. Nagpapanggap po siyang construction worker. Tapos, ganyan po. Panoorin niyo po. Pero hindi po siya nagsisigarilyo. Props niya lang po yan. And hindi din po siya nagtatrabaho. Bali, ano lang siya dyan. Nakikikulit lang pagkatapos ng merienda. Por, buhos na por! Benta ko yung galakan, por! Nahulog na. Hindi ka na sumasama kay Lamay. Uy, gogi! Kaya nga hindi ka na sumasama kay Sheila. Pagod nga, por! Buhos na kami, pero nakakagay yung galakan dito, por! Pagod nga, kaya nag-aabang na nga. Kunting nangyaroan dyan. Gabag ko. At binubuhat na nga nila yung poste na ilalagay dyan. Itatabi muna nila yan kasi pa-out na sila Ay, hindi pa ata sila pa-out yan. Bali, itatabi lang nila kasi tapos na yung isa. Wala din kasi siyang mapaglalagyan dahil madami nang gamit na nakalabas and wala na ding madadaanan ng ibang tao pag in-stock lang siya dyan sa gilid. And baka masanggi-sanggi din at masira at may ginagawa pa din kasi sa kabilang bahay din sa tabing bahay. Kaya ayan, nilagay mo na nila dyan para ready na din pag itatayo nila yung poste. Tulong-tulong sila kasi ang bigat. Tapos hirap na hirap pa sila dyan kasi yung taas niyan is may mga kuryente pa kaya dahan-dahan lang talaga. Hindi siya open area talaga na pagkatayo mo walang masasangga, wala kang poproblemahin. Kasi, ayan, kailangan pang pagtulungan ng ilang tao para matayo lang siya ng maayos at hindi siya nakakasagabal sa daan. Hello guys! Welcome again to my vlog. And ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang ginastos nung second day ng pagpagawa ng aming bahay na inisponsoran po ni Kuya Jojo. Maraming salamat po ulit Kuya Jojo sa lahat ng binigay niyo sa amin. Binigay niyo pong paumpisang pampabahay. So, pasensya na po kayo sa kapatid ko sa likod at natutulog po. Dito po muna kami natutulog. Sana nga po. Ito ang report ngayon. Hindi ko po alam kung kita nyo. Kasi naka-front cam po kasi kaya baka hindi kita. And bumili po kami ng tubo and Niltex na sala. Ang total is 200. Bali kasi nakaputol kasi sila ng tubo habang nagbabakbak ng mga padre sa bahay kasi yung mga tubo dun sa gilid is tumpok siya, halos lahat ng mga tubo dumadaan doon papunta sa mga bahay-bahay nila. Yung nakasabit po minsan nasa gilid
Tas ayan po, naggastos din po kami ng halagang 200 pesos para sa ulam na pinagsaluhan din naman po namin. So ayan po, nagbayad din ako ng membership na 200. Bali dapat 4,700 plus po ata to. Pero kailangan naming bayaran kahit kalahati lang. Kasi may nagreklamong kapitbahay namin na bakit nga daw po nagpapagawa ng bahay hindi pa naman daw po nagpapa-membership fee. Kaya ayun, binayaran na lang po namin kahit kalahati lang para wala na pong gulo. Kami na lang din po ang umiwas. So ayan, yung other expenses is 200 pesos. Bali, ito po yung mga pinapambili ng yelo. Pag nauuhaw ko, syempre ilang yelo po yun. Kasi nga po, pag walang malamig na tubig, sobrang init po ngayon talaga, as in. Tapos, yung ibang mga binibili po siguro, yung mga biskwit, ganyan. Hindi ko na po kasi nasusulat isa-isa sa sobrang busy ko din sa araw-araw. Tapos, merienda, halagang 200 din. Bali, lahat naman na po kami dyan nagme-merienda. Kasama yung kapatid ko, ako, at saka yung mga naggagawa po. Tapos, bumili din po ng alambre na 360. 4 na kilo na po yun. 360 po in total. Ayun po yung para sa kulang na bakal na pang po ba yun? Pampagawa ng poste. So, ang total po natin is 3,160. So, ayan. Sa lahat-lahat po ng nagagastos araw-araw, kahit sa maliliit na bagay na ginagastos para sa bahay, nililista ko po yan lahat. At saka, yung mga pwedeng gawan ng resibo, pinapagawan ko po talaga para makita din po ni Kuya Jojo na yung mga ginagastos. Kasi, para may transparency din po, para alam po niya lahat. Para hindi po masira yung tiwala niya sa akin. Ayun lang po. Abangan niyo palagi yung vlog ko. Bye-bye!